Hi, what's up guys? Welcome back to Goodberg Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another video reaction video. And this time I'm going to talk about Flip Top Tipsy D versus Poison 13. At ito nga pala ay requested ni Justin Sagara. Sabi niya, Sagara ba? Justin Pagara. Sabi niya, classic battle. Tipsy D versus Poison 13. Yan, sabi niya. At tuloy-tuloy yung pag-request niya noon kasi 2 months niya na ito pinapa-request. Sabi niya, Idol, 2 months na ako nagre-request Tipsy D versus Poison 13. Ayan na, Justin na, ito na, ginagawa ko na. Tipsy D versus Poison 13. Kailan ba to? Pucha, 2 years ago lang. Like muna natin yan, guys. Huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa Flip Top. Ganun pa man, guys, kung bago ka lang rito sa reaction video natin, huwag mong kalimutan na like, subscribe, share nyo sa mga tropa ninyo para lumaki pa yung channel ko at ganahan tayo mag-react sa mga request ninyong mga video, kahit anong klase ng video na i-request niyo, pupuntahan natin yan. Ganun pa man, guys, maraming salamat sa mga nandito pa rin nakaantabay at walang sawa na pagsuporta. Sana nag-enjoy kayo at nakatulong ako sa kabordam ninyo pag naboboard kayo at wala kayong magawa kumakain habang nag-ano kayo, nag-enjoy kayo o naboboard kayo, nandito lang ako at manood na kayo ng video na to. Hopefully mapasaya kayo at ganun pa man mabigyan ko kayo ng mga bagay-bagay na hindi nyo pa alam kung sakaling makatulong man ako. Ganun pa man, bago tayo mag-start, bigay ko lang yung pedigree ko. I'm a music producer in California, I'm an audio engineer at the same time I'm a master hypnotherapist, I'm an NLP master practitioner, I'm an applied psychologist. Gawin natin ito, guys, para makarami tayo. Tipsy D versus Poison 13, let's get to it. Di tayo, guys, di. Makinig, nandito lang naman ako at nag-aabang sa mga katulad yon na para bang wala nang nararamdaman sa mga bagay-bagay lang nakatanim sa aking isipan. Ngayon, freestyle pa lang, andito na lahat ng pumalag, wasak na. Freestyle lang yung guys, freestyle advance ko na kaya, guys. 13-3, 16-4. Ang dami namang laban ni Poison 13. Excited ako bumalik. Sana mag-reflect lang yung excitement ko dun sa sulat ko siya sa performance ko. Masaya na, nagulat na parang may halong takot. Kumbaga, parang Tipsy D kasi yan eh. Sunod-sunod panalo ko baka dito na ako panalo ulit. Naganap na tayo dati, mature ba tayo? Subukan ko na natalunin ka ulit para patunayan na kahit nagpareho na tayo nag-improve, kaya ko pa rin gawin yung ginawa ko dati. Ano mong mangyari, ano mong masabi mo, ano mong masabi ko, pareho pa rin natin nare-representa yung Bataan. Para sa akin, manalo matalo. Wala nang... Sa tingin ko, magaling talaga si Poison 13 kasi napanood ko na siyang lumaban. Aside from that, there's nothing to take away from Tipsy D kasi magaling talaga si Tipsy D. Tingnan natin. Pareho nating karangalan to. Flip Top Zoning 11 nandito ngayon sa Kaibubo Beach, Magap, Bataan. Laban ng Bataan tong parating. Flip Top magiging para sa parating natin laban. Bakit may ulo dun sa gilid? Putang ina yun. Sino yun? Guys, sino yung nasa taas? May ulo dun sa taas. Picture. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin sa Zoom meeting. Sa kanan ko, galing pang Bataan para sa inyo, pero galing na rin Bulacan. Mag-iay tayo lahat para kay Tipsy D. Shoutout sa supportahan yung merch namin sa Shopee, Workaholic at Markel PH. Tapos total nagpa-promote sila ng channel, Tipsy Goes Random sa YouTube. Tapos shoutout sa Explosage para sa Tapang Kabayo, yun lang. Malanga Bataan nga pala, shoutout sa Workaholic. At sa kaliwa naman, representing Mariveles Bataan pero galing pang Cavite para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Poison 13. Shoutout sa tattoo artist ko kay Candy Sam, sa anak ko, Yanin, I love you. At follow daw si M-Site saka Laika. Subscribe kayo sa Team Pinsan saka sa channel ko, Poison 13 Official. Team Pinsan, Poison 13 Official at Tipsy Goes Random, silipin niyan. Panawid pa sa pandemic at shoutout sa inyo lahat na pandemic nga tuloy-tuloy pala pa rin ng suporta. Sana na-enjoy nyo pa rin talaga yung mga battles at nakakatulong rin kami sa pampabawas na stress nyo. At nanalo ng coin to si Tipsy D. Pinili nyo mauna, Poison 13. Pakinggan natin to, unang banat, Poison 13. Ngayon natin. Higit isang dekada na mula nung tayo'y magharap. Nasaksihan nun ng lahat kung paano ba ako magkalat.
Nilisan ko ang Bataan tungo sa aking pag-angat at sa Cavite tumira nang muli tayong magtapat. Kasi wala nang aspakan. Huwag nang hanapin ang wala. Sa zoning tayo magtapat, total ako'y walang dala. Nanirahan sa Cavite at sa Timog naggala, kung kaya pagkataga, napalabas ko ang daga. 11 taong lumipas aking Okay. unang pagtaob. Tinanggap ko ang pagkatalo sa halip na magdabog. Kung si Lip Cramty, kila simulang magkumahog. Ngayong kontaminado ng lason, tinatagay mong lambanog. Dahil ang kainuman mo sa ikotik na payaso. Pag sinabi kong kampay, taas kamay at braso. Sige lagok, may laso na inilagay ang kaso. Wala sa alak kundi nasa labi ng yung baso. Sige pa ikutin ang tagay para sa weirdong yan. Bagsak agad sa unang round parang si Keith Thurman. Di ubra sa kanyang sukayo pagka beast mode niyan. Ika'y tinimbog ng batas parang may liquor ban. Okay. Alam kong may anggulo ka tungkol sa Ang change. ganda ng sinasabi dito na Poison 13 kaso hindi sapat kasi pakiramdam ko yung mga detalye na binibigay niya tawag dito hindi niya binibigyan ng proper execution kasi alam kong may bars ka pero pag hindi mo na categorize o na chop yung bawat part na yun, nagmimistulang siyang napakahabang setup. Kasi ang dami niyang ginawa, yung liquor ban, yung nasa labi ng baso, ang ganda din yun eh. Kaso nga lang dahil sa tuloy-tuloy yung pagsasalita niya, hindi niya binigyan, hindi niya namnam yung detalye na yun. Kasi napaka-importante, isa sa mga pinakamagandang behavior ng isang artist, if kung kaya mo talaga na ibigay yung kahit pinakamaliit na detalye para magmukhang buo yung mismong setup mo para doon sa gaganaping punchline, napakadalubhasa mo na doon. Kasi lahat pwede mong sabihin pero napakababaw. Pero yung mga detalye na sobrang liliit, nagbibigay yun ng bigat. Kasi paano mo nga ba naman gawing intricate yung isang klase ng setup kung hindi mo bibigyan ng maliliit na detalye na parang ang sarap pakinggan nun, na parang kahit yung ganito kaliliit na detalye nalalagay mo, ang laking bagay nun. Yun yung kulang dito sa ginawa ni Poison 13. So, mahiya ka. Hindi alam kung may anggulo ka tungkol sa chainsaw. At kahoy pues mahiya ka. Hindi to Tekken, ito'y Mokojin no Jutsu Hashirama. Fuck you chainsaw massacre, mabibilid to malamang. Pag nilagari ko ng usi ang leeg mo pahalang. Battle mode ko A-game, I don't care what they say. Katapusan mo na't sasahod ka na parang payday. Kabisado ko laro pang Mokojin ang gameplay. Pinag-combine kahoy at bakal nilatlat ng AK. Bars! Yun, ang ganda nila. Pinag-combine kahoy at bakal, piniratrat ang AK. Kasi yung AK, yung handle nun, kahoy, AK-47. And at the same time, ang ganda ng setup niya mula doon sa Mokojin na yun. Pero siguro, bigyan ko siya ng props kasi yung pinaka-umpisa niya pa lang, parang intro pa lang yun, nagpapainit pa lang si Poison 13. Tapos dito na siya bumabana. So, napakaganda ng sinabi niyang punchline na AK yan. Gandang bagay din yun. 'Di ba? Kasi yung Hashirama din. Ang ganda din nun. Kasi maganda yung mga reference na binibigay niya. Pinag-combine yung laro ng laro na kung nasaan yung Tekken, tapos meron pang kombinasyon ng Jutsu, 'di ba? Anime tapos Tekken combination. Tapos may AK pa na punta pa sa reality. Ang ganda. Pagka-blanco tapon sabay hugot ng Derringer para tuloy ang combo na parang naka-register. Combo, register o ano, exage ba? Uubusin ko yung load hanggang sa ma-expired ka. Parehong hitman ng Bataan, napili nating trabaho. Pero ngayon sinusumpa kong di mo na ako kabaryo. Inubos ko lahat ng bala para dyan sa yung bao. Ikaw na lang ang Bataan, ngayong wala na akong amo. Big props sa ginawa doon niya, Poison 13. Unbelievable. I think Poison 13 is going to be part of my top 10 sa flip top if ever, pag lalo pa niyang ginagalingan. Kasi pili lang talaga yung nakita ko talaga na merong husay talaga eh. Marami naman kasi magaling mag-rhyme, marami magaling mag-spit ng metaphor, pero yun talagang pag narinig mo mapapawaw ka talaga, yung pilitang talaga yun. Kasi only meron ng mga tao na nakakuha ng
tawag dito ng enlightenment. Yung nakakuha ng idea na yun. You know, and I'm not gonna share those kinds of ideas na ano. Kasi ayoko mag-share. Hindi naman sa pagiging madamot, pero syempre, 'di ba? Parang katulad ko bilang isang therapist, pag magbibigay ako ng impormasyon, kailangan bayaran mo ako sa ganun. Kasi nga yung informasyon napaka-crucial nun eh. Very important tong mga informasyon, eh, 'di ba? Hindi ka naman makakuha ng pag-aaral kung hindi ka magbabayad ng tuition fee sa university. At yung mga pag-aaral na yun, napakahirap dahil nga sinasabi ko palagi, comprehension is expensive, 'di ba? Para maunawaan mo yung isang bagay, napakamahal nun. Kasi kailangan yun ituro sa'yo at ang pagtuturo it takes time. At ganun din kung paano dahil sa dami at pagsusuri ko ng ilang beses na dito pa lang sa Amerika. So parang may idea ko paano ginagawa yun. At bilang isang artist, required sila. Ano nila yun eh, parang tinatawag dito, responsibility lang hanapin yung sarili nila. Aside from that, yung mga nakakuha ng enlightenment, pili lang talaga sa flip top. At makakaya kong pangalanan kung sino yung nakakuha ng mga idea na yun. Tuloy natin dito kay ang angas din yung enlightenment, yung nagising sila sa katotohanan at nakita nila yung idea kung paano gumamit ng punchline, yung effective na multis, yung effective na metaphor, you know, kung paano i-drag yung unique na words para sa punchline na yun. Kumbaga, yung subject nila rito, yung setup nila rito, paano nila dadalhin dito sa punchline na to. Yun. Hinihiwalay nila yung punchline tapos yung setup. Pero paano nila mako-combine lahat ng setups para mapunta sa napakagandang punchline na to. Magkahiwalay yun. Yung setup at punchline, magkahiwalay yun. Pumipili ka na ng words na maganda para sa punchline na yun, tapos meron ka ng setup dito. Pag nagawa mo na yun, pagdugtungin yung magkahiwalay na formula na yun. Yung formula ng punchline at ng setup, pakahusay mo na rin. Tuloy natin. Yo! Totoo! Pag nakuha niyo yung idea ng sinasabi ko, di na ako magbibigay ng kahit ano pa, pero pag nakuha niyo yung idea, yun na yun. Sa mga di nakakaalam, tinalo ko na tong Poison 10 years ago. Matagal na akong proven na immune sa'yo. Hindi ka pa poison, alcoholic na ako, daan galon na likido. Kaya paano pa uubra tong lason, matagal ko nang nilalason sarili ko. Kaya baliktad ka gago, blade ni Himura, pambabalas ako. Ang ganda na kagad na sinabi ni, yung intro pa lang ni Tipsy D, pambabasag na kagad, yung parang yung isang katulad mo wala sa level ko kagad. Kasi yung tipo ng, yung nameplay niya doon, yung paggamit ng salitang poison tapos ginamit niya bilang isang drugs kung saan siya immune, napakalaking bagay kasi nakikita yung difference kung paano sinusulat yung lawak ng vocabulary at hindi lang yan kung paano mag-create ng story doon sa pangalan pa lang. Delikado, deck ni Hisuka, entrada pa lang mabigat na ako. Gate ni Kiluwa, magmumukhang bato kang tao. Gate ni Medusa. Oo, bato. Oo, bato. Ang laki nun, puro multis na tapos ang dami nun, puro one-liners na haymaker tas punchline. Magaling si Looney sa mga ganyan din eh. Kaya lang hindi consistent tulad ng ginagawa ni Tipsy D. I'm glad na nahahasa pa ni Tipsy D at lumalawak pa yung vocabulary niya. Ayan, no wonder tinatawag siyang Einstein dito sa flip top. Sarili ko. Kaya baliktad ka gago. Blade ni Himura, pambabalas ako'y delikado. Deck ni Hisuka, entrada pa lang mabigat na ako. Gate ni Kiluwa, magmumukhang bato kang tao. Gate ni Medusa. Oo, bato. Na-appreciate yung voice niya. Oo, batokan. Kasi sa grupo mo, ikay buha ka ng sidekick. Pag magkatabi kayo ng asawa mo, mukha ka niyang side bitch. Pero okay lang yan. Proud ka dapat. Bitch ka ng Putang ina to, nabaril si Poison. Batay si Poison. Tinamaan siya, pawaway-waway ka pa, baril ka tuloy kay Tipsy D. 3G. Kasi mas mabenta sila tito pag mukha ka niyang side bitch. Pero okay lang yan. Proud ka dapat. Bitch ka ng 3G. Kasi mas mabenta sila tito pag may Richie de Horsey. Sobrang bitch. Kamukha ka pala. Kamukha ni Rosa. Puta, nagagato si Tipsy D. Legend ka, Tipsy D. Bawal yung ginagawa mo. Below the belt na yan. Natatawa tuloy si Richie. Ang alalay ng pantay. Puta yun. Ay, puta.
Ba't nag-listen kayo ng mga ganito, guys? Bawal yung mga ganyan na mapasyado mapanakit sa damdamin ni Poison. Every time napapanoorin niya ito, matatawa siya sa sarili niya. Ayan, nabombahan tuloy. Tuloy nga natin. Itong Poison, ano ba apelido mo? Ivy? Masunurin na totoo, bigyan nyo nga Poison ako ng Ivy. candy. Tigabili ng beer. Tigalaban ng bra at panty. Ito yung assassination ng martir. Mahatma Gandhi. Kaya, Mahatma kaya Gandhi, ano mo ako, wow, Jing? shit. Baka bili mo ako, Jing. Mahatma Gandhi, sa mga hindi nakakaalam, kung bago lang kayo dito, Mahatma Gandhi siya yung parang bayani ng India. Pero maraming kaso yun si Mahatma Gandhi, parang pedophile din yata yun. Ang dami niya kasi yung problema din talaga. Although maganda yung ginawa niya para sa bayan nila, yung naghubad siya, hindi siya nagsusuot ng mga branded na damit para ipakita yung pagprotesta niya na hindi na tinatangkilik yung produkto ng Amerika o ng British, whatever it is. But other than that, nung sinuri yung kanyang background, meron siya mga kaso na parang siya, pedophile yata siya, nanggagasa, hindi ko alam, may mga ganun siyang, hopefully, rumor lang, pero may mga ebidensya kasi. Kayo na mismo research. Ganun pa man, balikan natin dito. Moko Jin, baka bili mo ko Jin. Ngayon ang tumatak sa akin yung kasi, kwento kasi ako guys eh. Di ba Moko Jin siya? O di, baka bili mo ko Jin kasi yung pala, utusan lang pala siya, bumili ng ng alak eh. O yan. Batay si Moko Jin. Kaya anong mo ako, Jing? Baka bili mo ako, Jing. Bata pa tayo, alalay ka na. Yung kanta na Lando, ginaya mo pa. Habang buhay talaga na alalay ka na kasi yung alalay ng hari, inalalayan mo pa. Eskinita sa ermita, may sumaksa kay Elsa. Pagkuha mo ng pitaka, may dumampot ng kadena. Hinampas sa iyong muka, bumagsak ka sa kalsada. Di mo na malayan, meron pala siyang kasama. Anong pasensya, wala na tong minor. Hinugot lang seta kay Elsa, tinarak kay Gregor. Kami mahirap lamang, iyong pinagsigawan. Ako'y mahirap din naman. Pakiusapan, bawat drama ng saksak. Pasakit ang dulot, ngayon pareho na tayong marami ang hugot. Bakit po? Ang dami lumalabas, 13 saksak sabay-sabay, lahat kumakatas. Tangina, sana walang nakakita, buti lumubog na ang araw. Sa dugo'y basang-basa na ang pasalubong kong siopaw. Sabi mo pasensya na Lando, ayaw mo pang pumanaw. Sabi ko hindi ako si Lando, ako'y iyong kaagaw. Wala akong pake kay Elsa. Hangad ko din kanyang pitaka. Titigan mo ako sa mata. Di mo ba ako nakikilala? Ako yung pinagbintangan yung magnanakaw. Sinubukan ko lang totohanin na iba to sa inyo pabalik ang binabato nyo sa akin. Ikaw ang tunay na magnanakaw sa liga. Ikaw ang tunay na magnanakaw sa liga. Pinarma ka lang sa sarili mong practice. Tinapos kita sa ginaya mo na linya. Ito ang poetic justice. Bar. So, ibig sabihin yung, kasi may ginawa siyang, yung kanta ng Nilando. So, parang siya yung kaagaw dun na parang, pinakasakit. Almost muntik to mag-choke si TFCD, pero ang ganda ng ending din. Tuloy natin. So, siguro sa first round, bibigay ko na kagad kay TFCD kasi mas marami siyang punchline dun eh. Kay Poison 13, 2 lang yata yan. Pero TFCD, almost. Nakuha niya lahat. Tagilid kagad si Poison 13. Mismatch na naman. Naglaban na pala sila dati. Sana may idea na si Poison 13 kung paano umatake si Tipsy D. Sana dinamihan niya na, di ba? Poison 13, bakit natin papatuan? Bigat din yan, ha? Napanood ko yung 24 Mark Beats Challenge mo. Ang inang rap yan, ang pangit. Tulog na landmine, tahimik lang si Einstein pero nagiging Frankenstein pag ginagalit. What? Frankenstein? Patay na, binuhay mo pa, pues. Eto, Sensei. Sa'yo pang ganti ng patay yung sa'kin, Edo Tensei. Sapagkat ako'y si Madara. Hindi mo kayang itaboy. Madarang muling nabuhay. Madarang ka sa apoy. Mahilig kang mag-anime, di ba? Pareho lang ba tayo? Subalit mas advance ako sa'yo dahil ako'y manggagago. Sabi niya kay Zack, siguro nga magnanakaw akong rapper. Pansin ko yun pagkat feeling ko nga ako'y hold-upper sa tuwing binibigay niyo ang lahat. Naniniwala kayo sa tipsy na to? Bitch, please! Nako!
sinabi na yun nilang Zeta nung laban niya kay Gay King 6 years ago. Talagang proud niya pang sinabi. Kala ko kung ano yung gagawin. Magnanakaw na umamin, pati pag-amin nakaw din. Amin-amin ka pang hayop ka. Sinong inaaning mo? Amin nga, di ba? Maganda rin kasing mag-reference ng ibang ng ibang idea kasi katulad ng sinabi ko, palaging kaya ako hindi ako masyadong sa mga idea ng mga whack o paggamit ng lines parang ganyan, 'di ba? Kung papalain ko rin yung mga past reaction video ko, hindi ako sa mga gaya-gaya kasi idea sparks another idea, 'di ba? Yung creativity sparks another creativity. Pag may creativity ka, na-inspire yung ibang tao, din nagki-create sila ng panibago base dun sa creativity mo. So, ganun din yung idea. Yung idea mo, nag-spark ng another idea yun. Magsabi ka lang, at ang words, very universal yan eh. Pwede silang gumamit ng synonym, antonym, gumamit sila ng iba't ibang klase ng phrases na pwedeng tumugma sa idea na yun, pero gamitin nila sa sarili nilang version. Tawag doon. Hindi naman stealing ang tawag doon. Form of idea talaga. May ganun talaga guys. Kaya ang hirap magsalita ng pagnanakaw. Mahirap kasi katulad ng sinusuot natin, damit, telepono, lahat yan base sa idea ng past natin, di ba? At lahat yan puro improvement lang. Tuloy natin. Ba't inaangkin mo? Tanginan to. Pero magandang Genji magandang rin yun magandang tawag dito, angulo din yun na sabihin ni Poison 13. So big props pa rin dun. dama mo, mani lang to sa akin. Nag-anime ka ba ay ang dali-dali nung basagin? Kaya pala energy ball, maling talino na salin, nakabuo ng round na kung kani-kanino nang galing. Bars. Galing din nun Pero sana pa karaming irony sadyang naging iconic to. Masasapak ka na ni Mark sa kakahaw ironic mo. Sarili mong estilo yan. Sarili mong kakayahan. Sarili mo ang siyang nagtulak sa iyong kapahamakan. Sarili mo din ang sisira sa katulad mong bugwet. Ironic din kasing daga ka tapos business mo damit. Wala kang Gandang bagay din yun Big props dun Kasi ironic na daga ka tapos business mo damit. Kasi yung mga daga nangangat-ngat ng damit yun So napakahusay ng ginagawa dun ni Poison 13. Pero bakit umani pa? Melody pa man din ang pangalan ng alalay ni Kurapika. Kaya sige, ironic pa. Paano kayan mabibitbit? Kung yung sinasalamin mo sa'yo naman magre-reflect. At kung usapang irony, dito wala nang mas higit. Binansagang capital D, pero yung dick niya ang liit. Kaya gamitin mo yung time machine pabalik sa nakaraan. Kung sa nakita mo si Nela nung siya ay napadaan. Tapos ligawan mo ulit, nakakaumay ba? Pero wag mong kantutin para hindi na niya makwentong jutay ka. Laking tao ulit ang tita mo. Alam ba na tipsy pakinggan natin? Yo, hindi na ako magre-rebat. Ilalaan ko tong second round para i-address ang issue. Binigyan mo ng linya si Flick G. Inamin mo sa akin minuto bago kami maglaban. Hindi ko alam kung swerte ba yun o kamalasan kasi it turned out na isa yun sa pinakamatindi kong laban kaso ang kapalit, dalawa kayong tae na aking natapakan. Pero labis akong nagulumihanan sa aking napalitaan. Tuwing sasalang tuloy ako sa stage, hindi ko alam kung ilan ang aking kalaban. Lalaban ako ng patas para lang mapagtulungan. Tangina, walang luto sa flip cup pero pwede ka palang mapulutan. Marami dyan nagbibigaya. Akala mo ba ako yung lasenggo? Pero ba't parang kabaligtaran? Kasi kayo yung nagpapaikot sa mga tao ng inyong pag-aambagan. Wow! Marami dyan nagbibigayan. Gusto ko lang kayong mamulat. Hindi nyo lang mga naririnig yan kasi pasahan lang ng sulat. Ikaw nga yung... Bars kasi nung high school, pasahan ng sulat, di ba? Sa high school, hindi sila pwedeng magsalita, nagpapasahan lang sila. Wow. Ayon sa Tekken, na hiniram lang yung koryo, pinagko-combine yung mga punches para lang makakombo. Kaya wag mo kaming lokohin. Alam mo rin, wag kang magmaang-maangan tol. Para kang ang si Mokojin. Pag nasa screen, may ibang kumokontrol. Maraming nagsulat kaya sa talent fee,
porsyento. Ako, walang kahati. Hindi natatawaran ng aking talento. Mag-isa ako nagtatrabaho, wala akong sentimiento. Ako papas lang, maglilibing, siya ka magsisimento. Mandaraya. Sa katotohanan, wala ka ng takas. Kailangan pa ng maraming utak para lang makapagpamalas. Bagay ka nga maging poison. Sandata ng mga hindi makalaban ng patas. Sa lason nakaasa kasi di kumpiyansa sa talas. Unano ka na, ang late pa ng tingin mo sa sarili mo. Takot mag-isa, kaya group project mga liriko. Ang gagawin mo na lang, magkabisa ng verses at magsaulado ng multi. Tangina, hindi kasi Moko Jin, ikaw si Armor King, ganito magsaulo ang pusi. Kaya hindi ko re-respeto. Ganito magsaulo ng pusi. Si Armored King kasi doon sa Tekken yung king na parang may ano siya, parang cyborg sa ulo ng pusi. Ito yung pusi, sabi niya ganun. Wow. Sinaulo yung, 'di ba kasi yung mga tiger, ano yun nakamask siya, ata siya na tiger o half tiger siya. Pero parang nakasuot siya ng, 'di ba, galing yun sa cat family. Laking bagay din yun. Pinirasonal siya dito ng Tipsy D. Medyo masakit yung mga pinagsasabi niya. Hindi makapalag si Poison kasi medyo masakit yung mga sinasabi ni Tipsy. Tuhin ang narating mo sa larangan. Kredibilidad mo'y madungis kasi madumi ka lumaban. One-on-one may kahalili, fighting style mo kadiri, mapanlamang kang banuka. Kahit pumorma ka palagi, magsuot ng merch na marami, yung panloob mo basura. At yung panalo mo, brother, wala sa akin yung bilang. Parang age doesn't matter kasi ginamitan mo ng gulang. Sa mga tulad niyang madupang, saan magsilbi tong lesson? Sumingaw baho ng poison. Chemical weapon. Yan ang Bars na dumi naman, sa iyong putang ina pagkatao niya. dahil sa Nabombahan ng weapon. Chemical weapon. Wow. Sumingaw ang baho ng poison. Chemical weapon. Puta, napakatalino ng pag-aagawa. Wow. Tipsy D. Unstoppable. Adayaan mo yan, Gregor. Kaya kung 2 beses kita nilang paso, ginawan lang kita ng pabor. Hindi. Yan ang mantsa sa iyong pagkatao. Ilang beses ka man magbihis. 2 beses kita nilang paso. Ganito manalo ng malinis. Kaya sige, isigaw mo na yung mga bara mong panggulat. Lagyan mo na rin ng voice para kunyari ikaw ang sumulat. Magpala Poison 13, balik na natin. Hindi pala ako. Second round, bigay ko na naman yun kay Tipsy D. Although maganda yung manga reference at saka yung energy ball ni Poison 13. Na-expose masyado si Poison 13 doon sa sinabi ni Tipsy D. Kala ko panalo si Poison 13 sa second round. Sa kanya na dapat yun. Kaso iba talaga pag Tipsy D. Wawa naman si Poison 13. Medyo na wala na ako ng gana guys kasi wala na, talo na si Poison 13. Ano man sabihin niya dito, bonus na lang din. Na-expose na si Poison, nawalan na ako ng gana na pakinggan siya. Kasi na-expose na siya parang na ako, 'di ba? Nagulat na ako sa sinabi. So wala na, talo na si Poison. Pakinggan pa rin natin. Sumulat Pwede bata sumulat Kung si Batas out of this world, sa Anunnaki tol, baon ka. Pues ako yung hollow earth. Usapang lalim tol, ganun ba? Ilusyon lang naman ang kabilang globo mo, tagus pa. Kung sa Agartha pa lang di na pinayagan pang mapunta, ano gets? Dehins? Sa ganda ng standing naging D, Peter tot panalo. Ngunit naging talunan si D. Bitter mo masyado. Ang lamya kasing bumanat di. Winner yung kathamo, alkoholika. Kaya nga di, liver mo palyado. Yeah. Liver Kaya kung ang palyado. bisa nag-gym para may tank yung Bars din yun, nasabi niya yung deliver mo palyado. Alcoholic ka kasi kaya yung deliver mo, yung pagsasalita mo. At the same time, double meaning kasi yung liver mo mismo. 'Di ba? Organs mo. Laking bagay nun. Okay. Pumapalag pa rin si Tipsy D. Ay, si Poison 13. Bigyan natin ng props si Poison 13, guys. Nakamax yung emblem. Gusali ang binalak talunin. Ayun, laglag sa SM. Nakabuo ng desisyon ng dahil sa maling tagay. Kaya kumampi kay sinyo upang sila'y maging alay.
At iba nilang paso din kayo ni Bayaw Jonas at ni Lipcram. Sila daw ay nagpigil, subalit bakit natigilan? Nagkaroon ng palusot nung narinig yung pandikdikan. Nung nalamang tagilid ay sumakit ang tagiliran. Yeah! Ngayon, pag-usapan naman natin yung kasal mo. Na si Jen lahat gumastos at hindi siya nagtipid. Kaya ayun, parang Kung Pao, napanood nyo, may nag-iisang dibdib. Di nyo napanood yung Kung Pao? Yung babae doon, isa lang dede, kaya kung sabi nag-iisang dibdib. But speaking of dede, mag-ambag ka naman daw sa gastusin ng baby nyo. Mag-diet ka sa MP bro, magkano lang yung baby flow? Ako, kahit may laro, basta para sa anak, handa akong maging AFK. Ikaw, IT graduate ka pa man din, pero di mo deserve maging AMA. IT, AMA, ama, kinang-ina. Naturingang may tinapos, pero AMA walang college. nasimulan bilang ama. Natatandaan mo to? Ganyan talaga yung maestro, yung kabastusan, walang kupas. Pasalamat ka, wala akong sinulat para sa anak mo, pero sana mamatay na siya bukas. Seryoso ka dun? Tang-ina ka? Hindi, seryoso ka dun? Tang-ina mo? Hindi, sagot, seryoso ka dun? Tang-ina, seryoso ka dun? Hindi, sagot lang. Na-choke yata si Poison 13. Seryoso? Tang-ina, ginamit may bata? Oh, tang-ina, alam mo bang may kasabayan na karma? Di mo nga kayang buhayin yung sayo, tapos ihilingin mong mamatay na anak niya? Anak mo nga di mo ka naranasang mapalaki. Yung anak mo nga di mo naranasang makatabi, makasama at mapakali. Panay battle, inatupag at wala nang panay battle, inatupag at wala nang utang ina. Panay battle, inatupag at wala nang mga paki. Kaya anong Goku? Anong Vincent? Anong pinagsasabi? Baka Zenki kasi umasa sa babae para yung bata mapalaki, magulang. Zenki, Pero di bata. tatalab sa akin ang yung paraang madaya. Ngayong pinakita ko sa round 3 kung sinong bata ang kawawa. Bata ang kawawa. Almost muntik na mag-choke doon si Poison 13 kasi medyo na guilty siya sa nung minention niya na ano eh, na sigurado ka ba doon? Sure ka ba doon? Parang ganun. Na parang nakaramdam siya ng guilty, bakit niya sinabi 'yun? Kasi parang hindi nagkaroon ng crowd reaction, so parang yung sinabi niya parang siya mismo yung nastan kasi kung magkakaroon kasi ng crowd reaction, makukuha niya pa eh. Kaso parang na-choke siya dahil wala yung crowd reaction, so nag-guilty siya. Nag-guilty si Poison, pero understandable naman kasi binalik mo pa yung issue eh, kaya ganun. Pero okay naman, big props doon. Tingnan natin si Tipsy. Bring ko na tipsy, pakinggan natin. Yo, ang daming inimbento. Halatadong bobo to. Hindi ko na kailangan ipagtanggol ang pagiging ama ko. Alam nang mag-ina ko yung totoo. Okay. Yo, tsaka ang lupit ng rangga. Tangina. Huwag kang sinungaling. Ganda ng sulat ah. Kanino galing? Tangina, nung maliit pa tayo, tinanong kita. Oh, tinanong kita kung anong gusto mo paglaki natin. Hindi mo nilahad. Tumingin ka lang sa langit tapos sinabi mo sa akin, nataas mo na sagad. Nung panahon na yan, medyo malabo, di ko nagets agad. Pero ngayon malaki na ako, tangina yan na yung taas agad. Tangina ka, pinahirapan mo pa ako. Pangarap mo iyong naitago, tapos malalaman ko, gusto mo lang pala paglaki mo, maging unano. Nung may laban ka sa flip top, nanood ako kasi nakaka-proud. Nagulat ako, tangina, magkasilaki tayo, nasa stage ka, ako nasa crowd. Pero ngayon pinagtapat tayo, dito ka na rin matatapos. Hindi na kita ibabody bag, pwede ka na sa kahon ng sapatos. Tumangkad ka na sana, kasi yung supply mo lang gatas galon-galon. Kaso, hindi mo masipsip yung utong mo sa mukha na lumalaki taon-taon. Siguro yung kalaro mo dati, nako, matindi yung galit. Sinumpit ka sa pangasago ng milk tea yung gamit. Kaya pala Jack Sparrow ko sa bagay talaga. Ikaw yung piratang may black pearl sa panga. Ano bad trip ka na ba? Masyado pinipersonal ng Tipsy si Poison. Wala mang ganun lang guys. Nanahimik na yung tao. Puta yun. Jack Sparrow. May black pearl na sa mga. May balat yata si Poison 13 guys. Ba yan na. Tatatuloy kay Poison. Sorry Poison 13 na. Sorry Poison 13 na. Si Tipsy di kasi may kasalanan eh. Tuloy ka natin. Ba? Puro patawa? Ibig lang sabihin ganun ka katanga.
10 taon nakalipas, tinoob kita sa gantong estilo, sa gantong bitaw. Gusto ko lang patunayan na kayang talunin ng lumang ako, ang bagong ikaw. Ang bagong ikaw na DDS. Marco Lacson galit sa anti-Gov. Pero hindi ako anti-Duterte Poison, ako'y legit na antidote. Kaya panis yung kamandag kapag ginamit mong advantage. Para saan pa ang Venom kung kanina pa Carnage? O di ba ang angas? Tangina ba Venom, kanina Carnage, ako Spider-Man. kumagat sa ahas? Wala sa swerte ang talento kundi nasa tindi ng pagkatabas. May 13 ka lang sa pangalan pero mas matindi ako magpamalas. Pandak, wak, madaya, pangit, alila, duwag, manggagaya, basura, mahina, tamod, duplika, bitch, pussy ka, ano pang hinihintay? Kill yourself, Poison, you have 13 reasons why. Kaya makipagsabayan, di po pwede. Balat sibuyas, mabibitin tong si 13, parang si Judas. Habang nakabitin, itong tamang bugok nyo na pirata, papaluin, sa buglaman loob, malapin yata. Nakakapagtaka, buhay ka pa, marami lang bali. Pagsigaw ko ng timber, nagulat ka, naputo lang tali. Sabay start ng chainsaw, ang ingay ng makina. Tangina ka mo ko, Jane, kakahuli na kita. Sige, magtawag ka na ng pangalan, parang kabaliwan ni Sisa. Hahatiin kita sa marami, parang ginawa ni Trunks kay Frieza. Hindi. Hahatiin kita sa madami, parang nagtitipid sa pizza. Hindi. Hahatiin kita sa madami hanggang sa wala na akong mahiwa. Ligaw mo na kaluluwa, bigyan natin ng adventure. Ikakalat Utang ano yan, no? Ganda nun, special execution na hating kita ng madami. Parang pizza, di mahiwa, Frieza. Galing. Sunod-sunod yung combination ng atake ni Tipsy D. Sayang. Wawa naman si Poison 13. Nalungkot ako para kay Poison. Tignan mo yung mukha ni Poison 13. Poison 13, don't worry. Meron na, malaking potential mo. Nandiyan yung side mo, malakas ka pa. Ay, guys, I feel bad. Poison 13. Tuloy natin. kung mga piraso mo sa mapa, sige maghanap ka ng treasure. Ngayon malabo na tong pirata ni Looney na manatiling at peace. Malabo ka na rin maging pirata na si Luffy kasi hindi ka na one piece. Sobra na ba sa oras? Marami naman nagsulat sa iyo kaya ito yung iyong matatanggap. Tsaka pasensya na, sinusulit ko lang, na-miss ko mag-battle rap. At bago ako matapos, gusto ko lang may iiwan lang ako sa aking kakompetensya. Mas masarap pa rin manalo ng malinis ang konsensya, pero di mo alam. Kasi maganda yung ginawa ni Tipsy D. All 3 rounds, bibigay ko na yung kay Tipsy D. Almost bonus round lang to. Ewan ko, wala rin kasi halap na angulo si Poison 13 din kasi. Diba? Hindi talaga minsan uubre yung pagmamak lang ng mga lines talaga. Kailangan mo talaga ng maayos talaga na konsepto at content. At doon pinapakita ni Tipsy D. Hindi niya naman kasalanan siguro kung meron siya mga linya na almost the same sa iba. Kasi ang words guys, may limit lang sa paggamit. May limit lang yung kakayanan ng words na pwedeng sabihin natin. At yung pagsabi ng idea na yun, sometimes may katumbas. At hindi naman tayo, 'di ba? At hindi naman tayo exempted sa mga ganong klase ng bagay. Ganun pa man guys, tignan natin kung anong boto. But huwag niyo kalimutan guys, sa description nandun yung personal channel ko. Sana mag-subscribe kayo at makita ninyo, abangan ninyo yung lalabas ko na bagong musika. Yung musika na lalabas ko, ipaulit-ulit kasama ko si Joshua Marie. Check nyo lang sa description, nandun yung personal channel ko. Meron ako mga kanta doon guys. Sinusubukan ko magbalik loob, even though medyo parang hobby ko na lang. Pero check ninyo guys. Makikita nyo rin naman yun sa Spotify, sa may Pandora, sa kahit anong streaming platform. Ganun pa man guys, tuloy natin yung boto ng mga horado. All 3 rounds, Tipsy D. Morning 11, Tipsy D versus Poison 13. Parehong galing Bataan, dito ngayon sa Kaibubo Beach. Mag-iayos mong best para sa kanilang pareho. Parehong heavy hitters ng Bataan to. Pero ang boto ng Horado, 5-0, magingay para kay Tipsy D. Hindi ko na papakinggan yung sasabihin ng horado, pero tingnan natin yung shoutout nito. Shoutouts kay Poison, tapos tawag dito, sa anak ko, nagawa akong manalo kahit nahirapan ako mag-alaga sa'yo. Para sa inyo to.
Yeah, congrats Tipsy D. Sorry sa round 3, joke lang yun. Yan, pwede naman yun. Sa round 3, pwede ka magsabi ng joke lang yun. Wala naman yun. Kasi, pwede mo naman kasing lahat sabihin talaga sa rap battle. Ganun pa man, guys. Maraming salamat kayo dito ka pa rin. Huwag mo kalimutan mag-subscribe, like, i-share yung video natin. Please, at galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay niyo, sa pamilya niyo, makaibigan niyo, mga tao nakapaligid sa inyo. At higit sa lahat, magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng Good Vibes Pro. Ingat kayong lahat dyan. Peace out.